gaano kagaling talaga si Michael Jordan? Panuorin ang buong kwento para malaman ang sagot. Ito ang dahilan kung bakit siya ang GOAT, greatest of all time, sa kasaysayan ng basketball. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Jordan is the most talented player in the NBA. By far. That motherfucker would not let me win that game. Ngunit ito ay isang hindi kapanipaniwala, hindi kapanipaniwalang playoff performance. Hindi ko pa ito nakikita noon, at hindi ko na ito muling nakita pagkatapos. Iyon ay hindi si Michael Jordan. Iyon ay ang Diyos na nagbalat kayo bilang Michael Jordan. Si Michael Jordan ay nakapuntos ng 50 puntos o higit pa sa playoffs ng 8 beses, mas marami kaysa kina Kobe, KD, LeBron, at Wilt na pinagsama-sama. Si Jordan din ang may pinakamaraming 40 point na laro sa playoffs, mas marami kaysa kina Kareem, AI, Steph, at D-Wade na pinagsama-sama. Sa katunayan, si MJ ang tanging manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may mas maraming 40 point na laro kaysa sa mga laro kung saan siya ay nakapuntos ng mas mababa sa 20 puntos. Ang Diyos-Diyos ang aura ni Jordan, mabangis na pagsasalita, at pisikal na dominansya ay nagdulot ng takot sa mga kalaban. At habang kailangan nilang magkaroon ng magandang tulog bago harapin ang Bulls, si Jordan ay maaaring uminom at magsigarilyo bago ang laro, at mag-drops pa rin ng 40 puntos. Ginawa niyang madali ang lahat, at pinatunayan niya ito kapag nasa linya na ang laro. Game on the line, who would take the last shot? Me. 28 beses na si Jordan ang nakapuntos ng game-winning shot, kasama na ang 7 game winner sa playoffs. At si MJ ay hindi lamang isang scorer. Siya ang may pinakamaraming first-team all-defense selection sa kasaysayan na may 9. Siya ang all-time blocks leader para sa isang guard, at may pinakamaraming season na may higit sa 200 steals, na may 6. Noong 1989, nang mawala ang starting point guard ng Bulls, ginawa ni Coach Doug Collins na si Jordan ang maglaro bilang point guard, at nakapagtala siya ng 10 triple-double sa 11 na laro, na may average na 30 puntos, 11 assists, at 9.5 rebounds bawat laro. Sa pagitan ng taong 1991 at taong 1996, si MJ ay naglaro ng 13 magkakasunod na playoff series, kung saan siya ay nag-average ng higit sa 30 puntos bawat laro, at nagretiro na may 6 na singsing, 5 MVP, at isang 6-0 na record sa finals. Ngunit sa kabila ng kanyang tila hindi matitinag na legacy, si Jordan ay may ilang mga kahinaan. Si MJ ang nanguna sa NBA sa field goal attempts ng 9 beses sa kanyang 13 taon sa Chicago, at siya ay medyo ball hog, lalo na sa kanyang maagang karera. Si Jordan ay may ilang masamang laro sa playoffs, at siya ay tiyak na hindi ang pinakakaaya-ayang kasama sa koponan. Kaya, gaano kagaling talaga si Michael Jordan, at siya ba talaga ang GOAT? Upang masagot yan, magsisimula tayo sa kanyang genetics at talentong ibinigay ng Diyos. Si Michael Jordan ay dapat na maliit. Walang sinuman sa kanyang pamilya ang mas matangkad sa 5 feet 9 inches, at bilang isang high school sophomore, si Michael ay sikat na tinanggal sa kanyang varsity basketball team, dahil siya ay 5 feet 11 inches lamang. It sounds sad, but it's true. Gayunpaman, ang mga Jordan ay pinagpala ng sukdulang athleticism. Tingnan lamang ang mas matandang kapatid ni Michael na si Larry, na maaaring mag-dunk sa 5 feet 8 inches. Kaya, nang isang hindi inaasahang growth spurt ang nagtulak kay Michael sa 6 feet 6 inches, siya ay naging hindi mapipigilan. Sa pagtatapos ng kanyang high school career, si Jordan ay nag-average ng 27 puntos, 12 rebounds, at 6 assists. Ngunit sa kabila ng kanyang hindi kapanipaniwalang bilis at athleticism, ang batang MJ ay isa pa ring hindi pa napo-polish na brilyante, dahil siya ay 2 taon lamang naglaro ng high school basketball. Bilang isang freshman sa UNC, si MJ ay nag-average ng 13 puntos, 4 rebounds, at 2 assists bawat laro. Siya ang pangatlo sa team sa scoring sa likod nina James Worthy at Sam Perkins, at ang kanyang fundamentals, ball handling, at kumpiyansa ay hindi pa nasa isang napakataas na antas. Ngunit lahat ng iyon ay nagbago sa 1982 NCAA Finals, nang si Michael ay nakapuntos ng game-winning shot laban kay Patrick Ewing, na nagwagi ng national championship. 18. Shot. Good.
NCAA championship. Sinabi ni Jordan na ito ang pinakamalaking turning point ng kanyang karera, dahil pagkatapos noon, ang kanyang kumpiyansa ay tumaas ng husto. That turned my name from Mike to Michael Jordan. It gave me the confidence that I needed to start to excel at the game of basketball. Sa susunod na 2 season, ipinagpatuloy ni Jordan ang kanyang edukasyon sa basketball sa ilalim ni Dean Smith, at naging isang kumpletong manlalaro. Siya ay nag-average ng 20 puntos bawat laro, naging consensus first-team All-American, at bilang isang junior noong 1984, siya ay pinangalanang Collegiate Player of the Year. Ngunit batay lamang sa kanyang college career, mahirap hulaan na aabot si Jordan sa rurok ng NBA. Pagkatapos ng lahat, maraming magagaling na manlalaro na dumating bago kay Michael ang may mas magagandang college career, kasama na sina Kareem, Magic, Bird, Bill Walton, Bill Russell, Oscar Robertson, David Thompson, Pete Maravich, at ilan pang iba. Dahil sa kanyang medyo katamtamang numero sa college, at dahil ang 80s ay ang panahon ng mga malalaking manlalaro, si Jordan ay napili bilang pangatlo sa 1984 NBA Draft, sa likod ng mga centers na sina Hakeem Olajuwon at Sam Bowie. He's only 6'6", so how much can he really do? We wish he were 7'1", but he isn't. Gayunpaman, 2 practice lamang ang kinailangan para tawagan ng coach ng Bulls ang general manager at sabihin, hindi mo ginulo ang draft ngayon. On the first day in practice, my mentality was, whoever is the team leader on that team, I'm going after him. And I'm not going to do it with my voice because I had no voice. I have to do it with the way that I play. Nang magsimula ang season, 3 laro lamang ang kinailangan ni Jordan para makapuntos ng higit sa 30, at 9 na laro para lumampas sa 40. Sa pagtatapos ng unang buwan, halata na si Jordan ang dapat na maging first overall pick. Habang si Olajuwon ay mukhang isang bituin, si Jordan ay parang isang supernova, dahil walang sino man sa liga ang mas mabilis kaysa sa kanya. Parang hindi patas kung paano niya hinaypan ang mga kalaban sa isang hakbang lamang, na walang sagot sa kanyang mga drives papunta sa basket. Bukod sa kanyang bilis, si Jordan din ang pinaka-athletic na manlalaro sa NBA, na may walang kapantay na vertical jump at hang time. Kapag siya ay nag-drive papunta sa basket, parang siya ay isang fighter jet, at ang kanyang bilis ay nagsilbing runway para sa kanyang vertical takeoff. Kapag si MJ ay tumalon para sa isang jump shot, parang walang nag-guard sa kanya, dahil ang mga batas ng gravity ay parang hindi umiiral kay Michael. Maaaring tumalon ng mga defenders ng sabay, ngunit habang sila ay babagsak, si Jordan ay patuloy na lulutang sa hangin at mag-shoot ng walang istorbo. How's the transition been from college to the NBA? Well, I think it's been pretty easy. Dahil sa kanyang mga high-flying feet at insane dunks, mabilis na naging pinakasikat na manlalaro sa NBA si Jordan. Kaya, natural lamang na noong 1986, siya ay napili sa All-Star Game, sa kabila ng paglaro lamang ng 3 laro hanggang sa puntong yun dahil sa isang ankle injury. At sa parehong taon, sa playoffs, itinakda niya ang isang playoff scoring record, na may 63 puntos laban sa Boston. Ngunit ito ay isang hindi ka panipaniwala, hindi ka panipaniwalang playoff performance. Hindi ko pa ito nakikita noon, at hindi ko na ito muling nakita pagkatapos. Iyon ay hindi si Michael Jordan. Iyon ay ang Diyos na nagbalat kayo bilang Michael Jordan. Parang hindi sapat ang ginagawa na ni MJ, noong 1987, pinamunuan ni MJ ang NBA sa pag-score na may 37 puntos bawat laro, na noon, at nananatili, ang ikalimang pinakamahusay na scoring output kailanman, sa likod lamang ng mga nakakalokong scoring feats ni Wilt noong unang bahagi ng 1960s. I just want the franchise and Chicago Bulls to be respected as a team. It's very hard for something like that to happen, but it's not impossible. Samantala, si Jordan ay malungkot. Sa kabila ng lahat ng katanyagan at individual na parangal, palagi siyang natatalo. Sa kanyang unang 3 season, isang playoff game lang ang nanalo ni MJ, sa kabila ng pagiging pinakamahusay na manlalaro sa liga. Ngunit matapos madraft ng Bulls GM na si Jerry Krause sina Horace Grant at Scottie Pippen, magbabago ang kanyang buhay magpakailanman. Noong 1988, nag-average si MJ ng 35 puntos sa 54% shooting, kasama ang 6 rebounds at 6 assists, at nanalo ng kanyang unang career MVP. Dahil pinamunuan din niya ang NBA sa steals na may 3.2,
kasama ang 1.6 blocks bawat laro. Nanalo si Jordan ng Defensive Player of the Year, at siya pa rin ay isa sa 5 manlalaro na nanalo ng Defensive Player of the Year at MVP. At matapos ang 1988 dunk contest laban kay Dominique Wilkins, na itinuturing ng marami bilang pinakamahusay sa lahat ng panahon, sinimulan na siyang tawagin ng ilang tao bilang pinakamahusay na manlalaro na kanilang nakita. That's gotta be a 50. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga, dahil ang pinakamahalaga kay Jordan ay ang manalo. At ngayon kasama sina Pippen at Grant sa koponan, nagkaroon ng Bulls ng kanilang unang 50-win season mula noong 1974. Matapos ay umusad na rin ang Chicago sa playoffs, na nanalo sa first round laban sa Cavaliers, na nag-average si MJ ng nakakalokong 45 puntos bawat laro. Gayunpaman, sa second round, isang mas may karanasang koponan ng Pistons ang madaling tinalo ang Bulls, 4 na laro sa isa. Ito ay patunay na ang individual na kadakilaan ay hindi nagsasalin sa playoff wins, isang aral na hindi pa natututunan ni Jordan. Ngunit hindi yun nagpabawa sa kanyang kasiyahan sa panunood. Noong 1989 season, tinamaan ni Jordan ang kanyang unang maalamat na shot sa NBA, na kilala lamang bilang The Shot. Shot on Elo, good! The Bulls win! They win! Set the Cleveland Cavaliers! Sa second round, nalampasan ng Bulls ang Knicks, ngunit muli silang naging biktima ng Pistons, na binyuli si Jordan sa kanilang pisikal na laro. At noong 1990, pareho lang ang nangyari. Pinamunuan ni MJ ang NBA sa scoring at steals, siya ay sobrang episyente, ngunit hindi makalusot ng koponan at hindi makalampas sa Detroit Pistons sa ikatlong magkakasunod na taon. Sa kanyang unang 6 na taon sa liga, nanalo si MJ ng 5 playoff series at natalo sa 6, na may kabuuang playoff record na 25 panalo at 29 na pagkatalo. Kaya matapos ang ikatlong pagkatalo sa Pistons, nagsimulang magduda ang media kay Jordan, pinagtatatanong ang kanyang kakayahang maglaro ng team basketball, at nagtataka kung siya ay nag-aalala lamang sa kanyang sarili at sa kanyang mga numero. At sa isang paraan, tama sila. Noong 80s, madalas siyang sumusubok na mag-score laban sa double o kahit triple teams, hindi pinapansin ang kanyang mga wide open na kakampi. Noong 1989, siya ay isang magaling na passer, na nag-average ng career high na 8 assists bawat laro, ngunit palaging naghahanap muna si Jordan na mag-score bago magpasa. At hindi siya tulad nina Magic, Jokic, o Doncic, na nagmamanipula ng depensa gamit ang kanilang mga mata at nagpapanggap sa mga defender sa maling coverage. Ang pagpasa ni Jordan ay mas reaktibo. Inilalabas niya ang bola lamang kapag nakita niya na mayroong wide open. At dahil si Jordan ay parang isang black hole na sumisipsip ng lahat ng atensyon ng depensa, kapag siya ay nagpasa, kadalasan ay para sa isang madaling dunk. Ngunit sa kabila ng mga nakakalokong scoring numbers ni MJ, ang offense ng Bulls ay palaging average noong 80s, at sila ay talagang nasa kanilang pinakamahusay noong 1986, nang makaligtaan ni Mike ang 80% ng season dahil sa isang ankle injury. Hindi hanggang 1990, sa pagdating ni Phil Jackson at ang pag-usbong ni Scottie Pippen, na pumasok ang offense ng Bulls sa top 5 sa NBA. Ang pagpasa ni Pippen at pagtulak ng bola sa open court ay lumikha ng maraming espasyo para kay Jordan, na sa wakas ay maaaring magtiwala sa iba na gumawa ng mga plays para sa kanya ng tuloy-tuloy. Ngunit ang halaga ni Pippen ay mas malaki marahil sa depensa. Sa isang malaking wingspan, agility, at isang motor na sumasaklaw sa maraming manlalaro sa isang possession, si Scottie ay eksakto ang kulang kay Michael. Ang presensya ni Pippen ay nagpapahintulot kay Michael na maglaro bilang free safety sa depensa, tumalon sa mga passing lane para sa steals, at hindi niya kailangang mag-aksaya ng kanyang enerhiya sa pagdepensa sa pinakamahusay na kalaban, dahil kadalasan si Scottie ang gumagawa nito. At matapos ang masakit na mga pagkatalo laban sa Pistons, nagpa siya si MJ na magpalaki ng katawan, na hindi pa kinaugalian noon. Hindi gaanong nag-eehersisyo ang mga manlalaro, at kung titingnan mo ang lahat ng mga manlalaro noong 80s, payat sila, ngunit halos walang sino man ang sobrang maskulado. Kaya nang bumalik si MJ para sa 1991 season, siya ay makabilis pa rin, atleta, at kayang ibaluktot ang kanyang katawan sa hangin na walang katulad. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas na siya, na nagpapahintulot sa kanya na mas mabuti ang pag-absorb ng contact at mambuli ng mas maliliit na manlalaro gamit ang kanyang laki.
Ang nakatulong din kay Michael ay ang pagdating ng mga coach na sina Phil Jackson at Tex Winter, na nagpatupad ng triangle offense, na batay sa pag-cut sa open spaces at playmaking mula sa post. Kung maayos na naisagawa, ang triangle ay pinaniniwalaang ang pinakamainam na offense para ma-optimize ang spacing. Hindi na kailangang dalhin ni MJ ang bola palagi at pilitin ang kanyang mga tira, at natatanggap niya ang bola mas malapit sa basket, kung saan niya binubuli ang mas maliliit na defenders at nagdo-dominate tulad ng hindi pa nagagawa dati. Kahit na phenomenal si Jordan mula sa sandaling siya ay pumasok sa NBA, noong 1991, siya ay nasa kanyang pinakahusay, at nanalo siya ng kanyang pangalawang MVP award. Ang 91 Bulls ay may pinakamahusay na offense sa NBA, at durog nila ang kalaban sa Eastern Conference. Sweep nila ang Knicks, tinalo ang 76ers sa 5 laro, at sa wakas ay nakuha nila ang kanilang paghihiganti laban sa Pistons. Sa pagkakataong ito, hindi na ito malapit dahil ang Detroit ay nasa pagbaba matapos ang 3 magkakasunod na NBA Finals trips, habang ang Bulls ay tumataas. Sinwip ni MJ si Isaiah at ang Pistons, na kilalang umalis bago ang final buzzer ng Game 4, tumangging makipagkamay sa Bulls. We finally got over the hump of loser's mentality. We were starting to become a winning franchise. And, the sky was the limit. Ngunit sa NBA Finals, isa pang alamat ang naghihintay, si Magic Johnson. At parang may kalamangan pa rin ang 5 beses na NBA champion nang talunin ng Lakers ang Bulls sa bahay sa Game 1. Iyon ay, hanggang sa gumawa ng adjustment si Phil Jackson na ipagard si Magic kay Pippen, na nagpabago ng laro. At sa Game 2, nagpakita si Jordan ng isa pang iconic move, pagpapalit ng kamay sa hangin para makapuntos ng isang akrobatikong layup. Nanalo ang Bulls sa susunod na 4 na laro, at sa wakas, ang championship. Ang gutom ni Jordan para sa isang NBA ring ay sa wakas ay nasiyahan. Sa buong playoffs, nag-average si MJ ng 31 puntos, 8.5 assists, 6.5 rebounds, 2.5 steals, at 1.5 blocks, na may career high na 56% shooting mula sa field. Jordan is the most talented player in the NBA, by far. At ang 1992 season ay isang pagpapatuloy ng peak form para kay Jordan at sa Bulls. Isa pang scoring title na may super efficient shooting, first team all-defense, at isa pang MVP para sa kanyang kadakilaan. Muli, ang Bulls ay may pinakamahusay na offense sa NBA at nanalo ng franchise record na 67 games. Umabot ang Chicago sa finals laban sa Trailblazers, at itinulak ng media ang narrative na mas magaling si Clyde Drexler kaysa kay Jordan, dahil hindi raw magaling si Jordan sa outside shooting. Kaya, tumugon si MJ sa pamamagitan ng pagtama ng 6 na threes at 35 puntos sa unang kalahati ng Game 1, na isang finals record para sa parehong threes at puntos sa isang kalahati, sa kung ano ang magpakailanman maaalala bilang ang Shrug Game. At kahit na nakatay ang Portland sa series sa 2-2, masyadong magaling ang Bulls, at nanalo sila sa series sa 6 na games, na nag-average si MJ ng 36 na puntos sa finals. Matapos ang ikalawang finals at ang karanasan sa Dream Team sa Barcelona, pumasok sina Pippen at Jordan sa 1993 season na parang walang natirang lakas, at ang Bulls ay hindi na kasing dominanteng gaya ng dati sa regular season. Ngunit kahit pagod, pinamunuan pa rin ni MJ ang NBA sa pag-score, na naging ika-7 sunod na titulo niya sa pag-score. Nanguna rin siya sa liga sa pagkuha ng steals. Nakarating ang Chicago sa ikatlong magkakasunod na finals, kung saan nakaharap nila ang league MVP na si Charles Barkley at ang Phoenix Suns, ang pinakamagaling na koponan sa regular season. Si Barkley rin ang pinakamagaling na manlalaro sa Dream Team, at nang makuha niya ang MVP, maraming naniniwala na mas magaling pa siya kay Michael, na ikinagalit ni Jordan. Ngunit dahil sa kawalan ng karanasan ng Suns at sa malubhang injury ni Barkley sa siko, nanalo ang Bulls sa unang 2 laro sa labas, at tila magiging madali na lang ang pagkampiyon. Gayunpaman, hindi basta-basta sumuko ang Suns. Nanalo sila sa Games 3 at 5 sa Chicago, at maaari rin sana silang manalo sa Game 4 kung hindi lang dahil kay Jordan, That motherfucker would not let me win that game. na nagtala ng 55 puntos,
ang pangalawang pinakamataas na score sa kasaysayan ng NBA Finals. And Michael just outplayed me. That was probably the first time in my life that I felt like there was a better basketball player in the world than me, to be honest with you. Pagkatapos ng 5 laro, 3 hanggang 2 na ang lamang ng Bulls, ngunit ang natitirang 2 laro ay gaganapin sa Arizona. Sa Game 6, nangunguna ang Suns sa buong fourth quarter, ngunit pinanatili ni Jordan ang Bulls sa laro, at lahat ay inaasahan na si Jordan ang gagawa ng huling tira para itabla ang laro. Ngunit hindi na si MJ ang matigas ang ulo na manlalarong gaya ng dati, at maaga niyang ibinigay ang bola para makapag-set up ng open shot para kay John Paxson. Iyon na yun, isang three-peat, at naitatag na ang legacy ni MJ. Natapos ni Jordan ang 1993 Finals na may average na ika-6 ng Agosto taong 41 sa 51% shooting at 40% mula sa 3-point line. At hindi pa ito ang pinakamagandang playoff series niya sa istatistika. Nasa rurok na ng kanyang laro si MJ, at ang kanyang basketball IQ, winning mentality, at pisikal na dominansya ay nagtugma ng perpekto. Ipinakita ni Jordan ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahang talunin ang kalaban ng one-on-one, iwasan ang double teams, at umatake sa rim, ngunit maghanap din ng mga kakampi na libre. Kung ikukumpara ang 1993 Jordan sa kanyang mga unang taon sa NBA, kitang-kita ang paglago. Kapag kailangan, siya ang nagpe-press ng full court sa depensa. Kapag walang makapuntos, siya ang nagdadala ng Bulls. At kapag siya ay dinoble, ibinibigay niya ang bola nang hindi nagpapakahero. Sa mga tuntunin ng kasanayan sa basketball, mas malakas na si Jordan, at naging dalubhasa na siya sa footwork at post-up game. Kapag nakarating na siya sa gustong posisyon, tatalikod siya at mananatili sa hangin ng mas matagal kaysa sa kalaban, para lang makapag-shoot ng turnaround jumper. Ang mga alaala ng mga taong nagdududa sa kanya ay matagal nang nakalimutan. Alam ng lahat na siya ang pinakamagaling na manlalaro, at marami ang naniniwala na pagkatapos ng three-peat, siya na ang pinakamagaling sa lahat ng panahon. Malakas ang pagmamahal ko sa larong ito. Nandito lang ako hanggat malakas ang pagmamahal ko, sabi ni Jordan sa mga reporter pagkatapos ng final sa loob ng locker room na basa ng champagne. Ngunit 1 buwan lamang ang lumipas, namatay ang kanyang ama, at nagretiro si Jordan sa basketball sa loob ng 1 taon at kalahati. Ang pagmamahal sa basketball ay pansamantalang naputol. I had him for 32 years, and he taught me a lot in 32 years. You know how many kids get that opportunity? Very few. In today's society, get the chance to spend that much time with their parents and get that type of influence. Pagkatapos ng 18 buwan at isang stint sa minor league baseball, naging masyadong malakas na ang pagnanasang bumalik sa laro. Kaya, naglabas si Jordan ng posibleng pinakatanyag na two-word press release sa kasaysayan. Ito ay isang pahayag na binubuo ng 2 salita na ngayon ay tila hinihintay na lang na gawing kampanya ng Nike, quote-unquote, I'm back. At hindi nagtagal bago ipakita ni Jordan na siya pa rin ang Diyos ng basketball. Sa ika-5 laro lamang pagkatapos ng kanyang pagbabalik, nagtala siya ng 55 puntos laban sa Knicks sa kilalang double nickel game. Ngunit sa pangkalahatan, nahirapan si MJ sa kanyang shooting, na may career low na 41% mula sa field. At lumabas na ang paglalaro ng baseball sa loob ng 1 taon at kalahati ay nakabawas sa kanyang kadakilaan. Kahit ang pinakamagaling na manlalaro ay kailangang mag-practice. At sa second round ng playoffs laban sa Orlando, hindi nagawa ang plano. Kahit na si Michael ay may average na 31 puntos sa 48% shooting, hindi kasing lakas ng Bulls sa loob. Si Horace Grant, na dating starting power forward nila, ay nasa Orlando na. At kasama ang batang si Shaq, mas nangingibabaw ang Magic sa paint. Maraming magsasabi na natalo ang Bulls noong 75 dahil hindi pa nasa peak form si Jordan pagkatapos ng kanyang baseball hiatus. At may katotohanan yun. Ngunit sa totoo lang, ang average ni Jordan ay pareho pa rin. Talagang team sport ang basketball. At natalo sila dahil mas malaki at mas malalim ang roster ng Orlando kaysa sa kanila. Buti na lang, alam din yun ng management ng Bulls.
Last week, the Bulls announced the acquisition of a player many people consider the most controversial basketball star in the NBA. Idinagdag nila si Dennis Rodman sa koponan, ang pinakamagaling na rebounder sa kasaysayan, at isa sa pinakamabangis na depensibong manlalaro. I don't care. Whatever. What's up? Isang taon bago yon, idinagdag din nila si Steve Kerr, ang pinakatumpak na 3-point shooter sa kasaysayan. At kasama ang depensibong si Ron Harper at si Tony Kukoc, na siyang pinakamagaling na power forward sa NBA, si MJ ay may pinakamagandang supporting cast sa liga. Sa 1996 season, napakagaling ng Bulls na naging pangalawang koponan lang sila sa kasaysayan ng NBA na nanguna sa offensive at defensive rating. At ang kanilang plus 13.4 net rating ay nananatiling pinakamaganda sa kasaysayan. Ang kanilang 72 hanggang 10 record ay ang pinakamaganda sa lahat. At syempre, nanalo si Jordan ng MVP, na may average na ika-4 ng Hunyo taong 30. Sa playoffs, walang makapigil sa Bulls. Tanging ang Sonics sa finals ang nagpakita ng resistensya. At si Gary Payton ang unang depensibong manlalarong nagawang pabagalin si Michael. Ngunit hindi niya kayang talunin. At nanalo ang Chicago sa kanilang ika-4 na titulo, habang si Michael ay umiiyak sa locker room dahil ito ang unang kampyonato na napanalunan niya nang wala ang kanyang ama. I know he's watching. This is my daddy. I'm very happy for him. He's a voice of reason that always drove and challenged me. That's the type of father I had. Like a friend? Yeah, like a friend. At nang magsimula ang 1997 season, patuloy na naghari ang Bulls sa NBA. Sa 4 na Hall of Famers, ang pinakatumpak na 3-point shooter sa kasaysayan, at iba pang mahuhusay na role players, walang koponan ang makakapantay sa Chicago. Sa pagpapatakbo ng triangle offense na parang well-oiled machine, dominado ng Bulls ang regular season na may 69 na panalo. At ang pagdating sa finals ay parang isang lakad sa park, dahil 2 beses lang sila natalo sa 3 playoff series. Ngunit sa finals, hindi ito madali, dahil nakalaban nila ang magaling na duo na sina Stockton at Malone at ang Utah Jazz. Maalala ang seryeng ito dahil sa kilalang flu game, kung saan nagdusa si Jordan sa food poisoning at may lagnat bago ang mahalagang game 5 ng tied ang serye. Ngunit naglaro si Jordan kahit may sakit at nagawa niyang ilabas ang bawat atomo ng lakas para magtala ng 38 puntos, at nanalo ang Bulls, 70 hanggang 88. Sa Game 6, ipinagkatiwala ni Jordan kay Steve Kerr ang huling tira, at nag-shoot si Kerr para sa panalo sa huling segundo. Ngunit nang magsimula ang 1998 season, patapos na ang Bulls. Si Pippen ay may mga problema sa injury at alitan sa management, at si Rodman ay mas nagiging pabigla-bigla kaysa dati. Ngunit nandyan pa rin si Michael. Kahit na hindi na siya kasing atleta tulad ng dati at bumaba ang kanyang efficiency, kaya pa rin ni Jordan na manalo ng mga laro ng mag-isa. Natapos ang Bulls na may 62 panalo kahit na nawala si Pippen sa kalahati ng season, at kaya nanalo si Jordan ng kanyang ika-5 MVP award. Sa playoffs, nakaligtas ang Bulls sa Indiana Pacers sa Eastern Finals, na nanalo sa Game 7 ng may 5 puntos. At pagkatapos, sa finals, naghihintay muli ang Utah, mas gutom kaysa dati. Sa isang matinding depensibong serye kung saan walang koponan ang nakapuntos ng 100 puntos, muling ipinakita ni Jordan ang kanyang clutch factor, na nag-shoot ng posibleng pinakatanyag na tira sa kasaysayan ng NBA laban kay Byron Russell. Jordan, open, Chicago with the lead! 6 na kampyonato sa loob ng 8 taon, kasama ang 6 na Finals MVP awards, at naging immortal na si Jordan sa larangan ng basketball. And if this is the final chapter, what a way to close the book. Pagkatapos ng 1998, nagretiro si Jordan sa pangalawang pagkakataon, na siyang nagmarka ng pagtatapos ng kanyang prime, at maaari nating ibuod ang kanyang karera kasama ang Bulls sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay sa pagitan ng taong 1984 at taong 1990, kung kailan siya ang pinaka-athletic na manlalaro sa NBA, isang scoring machine na nag-agapi ang mga kalaban sa bilis at nag-iiwan ng mga depensa sa putik. Ngunit ang basketball ay isang team sport, at si Jordan ay walang sapat na magagaling na kasamang manlalaro, at ang mga kasama niya ay hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan.
Ang ikalawang bahagi ay ang unang pag-uulit ng championship, kung kailan siya ay medyo bumagal at hindi na tumatakbo ng 100 milya bawat oras sa bawat possession. Si MJ ay naging mas malakas sa pisikal, naging dalubhasa sa lahat ng aspeto ng laro, napabuti ang kanyang tira, at nagsimulang magtiwala sa kanyang mga kasamahan. At pagkatapos ay dumating ang ikalawang three-peat, kung saan ang Bulls ang may pinakamalalim at pinaka-versatile na team sa NBA. Ang Bulls kasama sina Pippen, rookie na si Kukoc, at Kerr ay nanalo ng 55 na laro sa 1994 season, at naglaro sila nang wala sina Jordan, Rodman, at Harper, na marahil ang pinaka-underrated na kasamahan ni MJ. Nang sila ay magsama-sama noong 1996, tapos na ang laban para sa liga. Ngunit ang pagkakaroon ng magagaling na kasamahan ay mahalaga para manalo sa NBA, lalo na kapag lampas ka na sa iyong physical prime. Nawala ng bahagyang bilis si Jordan sa ikalawang three-peat, ngunit ito ay tulad ng isang Ferrari na nawala ng 100 horsepower, mas mabilis pa rin ito kaysa sa halos lahat ng nasa kalsada. At iyon ang sumasagot sa tanong, gaano kagaling talaga si Michael Jordan? Kahit na hindi siya nasa kanyang pinakamagaling, si Jordan pa rin ang pinakamagaling na manlalaro sa liga. Kung hahatiin mo ang kanyang karera sa 3 bahagi, bawat bahagi ay sapat para sa isang Hall of Fame career. Sa kanyang unang 6 na season, hindi nanalo ng championship si Jordan, ngunit siya ang pinaka-elektripikong atleta na nakita ng NBA, na may hindi kapani-paniwalang stats at nanalo ng lahat ng posibleng parangal. Ang unang three-peat ay si Jordan sa kanyang pinakamagaling, na nagpapakita ng antas ng basketball na bihira, at ilan, kung meron man, ang nakapantay dito. At sa kanyang ikalawang three-peat, ang Bulls ay nanalo ng 72, 69, at 62 na laro sa regular season, at tinapos ito ng 3 championship rings, na natalo lamang ng 13 na laro sa 12 playoff series, mula 1996 hanggang 1998. Ang tanging season sa kanyang karera kung saan hindi si Jordan ang pinakamagaling na manlalaro sa liga ay marahil ang kanyang rookie season. Si Jordan ang pinakamagaling na manlalaro sa mundo sa loob ng mahigit 1 dekada, isang bagay na masasabi lamang sa 3 iba pang manlalaro, sina Wilt, Kareem, at LeBron. Ngunit habang ang mga individual at team accomplishments ni Kareem ay katulad ng kay MJ, si Jabbar ay hindi ang pinakamagaling na manlalaro sa kanyang team sa 3 sa kanyang 6 na championships, at mayroon lamang siyang 2 finals MVP, kumpara sa 6 ni Jordan. Ang mga scoring numbers ni Wilt noong 1960s ay imposibleng maabot kahit ni Jordan, ngunit 2 beses lamang siyang nanalo ng championship, at palaging natalo kay Bill Russell. At sa wakas, mayroon si LeBron, na maaaring ang pinakakumpletong manlalaro ng basketball, at dahil sa kanyang kahabaan ng karera, siya ang statistical GOAT. Ngunit si LeBron ay may 4 na championship lamang, at natalo ng 6 na beses sa finals, kasama na ang 2011 laban sa Mavs, kung saan siya ay naglaro ng isang catastrophic series na nagdulot ng pagkatalo ng Miami sa championship. At iyon ay isang bagay na hindi nangyari kay Jordan. At dahil sa kanyang dekada ng dominasyon, 6 na panalo sa finals, 6 na finals MVP, at ang pinakamalaking impluwensya sa popularidad ng NBA sa buong mundo, mahirap sabihin na si Jordan ay hindi ang pinakadakilang manlalaro na humawak ng basketball. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.